Uh, I speak of Jesus, just like the song. Nakakamangha. Even yesterday, update kami Sister Je regarding sa mga ibang aspect. And sabi ko nga sa kanya, ever since, yung approach ni Pastor, kahit sino yung pinababasa sa psalm reading, offering prayer, it's always the moving of the Lord. Makikita niyo po yung confirmation lagi ng mga mensahe, no? Even sa mga prayers, mag-uugnay yan eh. Meaning we are usually supposed to be one in spirit, no? And siyempre, as we grow together unto maturity, and ito nga po ngayon, ano, ongoing si Pastor on that higher level, although I can really declare, andun yung katotohanan na ongoing din po ang prayers ko pa sa mga kinakaharap ko. Ayan po ang council, alam nila yan. And mga workers na nakaagapay, patuloy, your labor will not be in vain as per the Lord. And syempre, today, sama na nung aking sharing message at update sa inyo, no, before we go through. Yun nga eh, Asi, sabayan mo na lang ako dyan sa ating mga verses na isi-share ko along the way. And ganun din nga po, per updates, syempre muna ni Pastor, gamitin ko po siyang ilustrasyon. Kasi as of yesterday, I had already my matatawag nga pong ninth, no? Eighth session na po. And supposed to be development. Nakaka-bless po talaga yung mga pangyayari. Inuulit ko po, lahat po ng ating mga nagiging pag-aaral, hindi lang po si Pastor, kahit yung ibang tumatayo, yun po ay nagpapatunay ng mga nagiging pangyayari sa ating pananampalataya. And syempre, ugnay-ugnay yon yung biruan namin lagi dyan, lalo na pag may mga nagbe-bless, yung level of faith, no? So, makikita yan eh, yung level of faith na yan sa uri ng mga ating pananampalataya at pamumuhay. So, again, may pahabol lang si Pastor na mga ilang bagay bago natin pasimulan ang buwan ng Hunyo. Ayan, I would just like to show an illustration now. Yeah, I have my, we call this yung tinatawag na walker. So nandun na po ako, naglalakad na po ako ha. So continue to pray for me. Nag-exercise na po ako. And I hope this coming month ay titingnan ko po, piniprepare na po ako paano umakyat diyan sa ating hagdanan. Ano po? So step by step. So prayers po tayo lahat. I'm really blessed nga po. Siyempre, katulad namin nag-undergo ng mga pampisikal ni Sister Je, iba naman aspect, adjustment niya sa gamot. Ako naman po, adjustment every time na pinipiti po ako para akong binubugbog. Ano po? Para akong binubugbog. Talagang iniikot-ikot yung legs ko, hinahatak. And totoo po naman talaga pala yung effect nun. Nagiging mas ako po, komportable, nagno-normalize yung mga tinatawag na muscles, etc. Dami ko pong natututunan kasi sabi nga ni Sister Rosalie kagabi sa chat, namimiss na nila ako sa ingay ko. Kaya kahit kanina nagbibiruan kayo dyan kung sino yung maingay. But anyway, sa mga ng aspect ng hangad ni Pastor ngayong umaga, dadagdagan ko po yung mga previous na nating pag-aaral kasi alam nyo anytime, we are really just waiting, no? Kung I pray, nagma-maximize na kayo sa mga buhay natin, una sa Panginoon, then ang ating mga pamilya, and then yung ministry, and praise God, ang mga kilos ng mga manggagawa, may purpose lahat, sabi ko nga eh. Bakasyon muna si Pastor, hindi ko alam kung sino pumalit sa akin sa CR, no? So lahat yan, kanya-kanyang gampanin, kanya-kanyang pag-aayos, and salamat naman kung sa mga biruan ninyo, ay wala pang pumapalit na maingay dyan kay Pastor. Kasi yun nga yung
image ko pala sa inyo dyan eh. Namimiss nyo yung ingay ko. But anyway, nandito po ako this morning at masasabi po na talagang puno-puno ng kagalakan na kayo'y makita, no, sa inyong mga kalalagayan, ating kalalagayan, and biyaya ni Lord. And ongoing po, tayo dapat sa pag-aantabay. Kasi this is our first Sunday. Mamaya ay ililid tayo ng ating mga leaders diyan sa church sa ating breaking of the bread, monthly breaking of the bread, and maging kaugnay, no, ng mga ipapaunawa lang ni pastor, yung mga pangyayari, and even as of now on that higher level ni pastor, hindi ako yun lang, pati ang ministry natin kaugnay yon, no? Kayong mga manggagawa, tinitignan tayo ni Lord kasi it happened, gusto ito ni Lord at hindi makakapag sabi ang iba na kasi there's always two concept sa Bible. Ang usual na binabanggit, pag may nangyaring mahirap sa realidad ng buhay natin, sa mga Christians ay sasabihin yung unang J. Kilala niyo yung unang J? Si Jonah, di ba? Because he is out of the will of God. Yan ang balance diyan, ha? But there is also this character in the Bible, si Job. Si Job, even napakahirap ng dinaanan niya, pansinin niyo, kalusugan niya, pamilya niya, kayamanan niya. No? And tinignan niyo ng Panginoon. Nag-testing ground sila ni Satan, no? And try to see mamaya yung idea ko about Job. Kaya nga binabalanse ko kayo sa inyong teolohiya. Siyempre, unawa naman lagi ni Pastor yon yung aking biro na superior level of faith. Siyempre, kaya dapat per Galatians, Matthew 7, sabi ni Lord, lalo na mga leaders na, by their fruit, you will know them. No, yung bunga ng banal na espiritu. At andyan din yung mga paalala mamaya ng ilang verses na we cannot prejudge. Alam nyo, ever since kahit maraming nag-fall down sa ating mga workers, leaders, ang sagot ko lang lagi pag tinatanong nila ako, nagpabaya sila sa salita ng Diyos. Yan. And that is my key verse, Asi. In John 8, no, tingnan natin, Asi, ha? Very clear. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesukristo mismo. And I speak of Jesus this morning. John 8:31, anak Asi, ano mo dyan. And sabi diyan, if ye abide in my word, ganda then you are truly my disciples. Kaya, ang issue dyan, pansinin ninyo yung current events natin ngayon, siyempre, per Timothy, we just pray for them, the leaders natin. Pero kita nyo, nangyayari ngayon, yung kanilang pagpapaunawa sa isa't isa ng mga idea, concept. And titingnan mo kung sino yung may hawak na ebidensya. Di ba? Yun. Ngayon, ilalayo ng iba yung idea, wala akong bias, gagawa sila ng kanilang idea. But, siyempre, kaya nga meron ng pinakang pangunahin, ayan, tulad ng Panginoong Hesukristo sa ating mga nag-aantabay na lang sa Kanya, tinitignan niya yan related yan sa ating tema, di ba? Na, I will be, pangako niya, with you, to the end of the world, and etc. But yung Psalm 73 natin, 23 na yun, ganun din. Ang ating tinatahak, pinangahawakan na makapanatili tayo sa mga huling panahon na ito. Pansinin ninyo, nagpapatuloy po ang mga tinatawag na prophetic na yan regarding sa end times. And ang church talaga na nandun lang, inaantabay lang natin yung pagbabalik niya sa ulap, no? Anytime yon.
pasok na kasi po tayo dun sa element ng 7,000 years na yan eh, na lagi kong pinapaliwanag, bata pa akong pastor. Eh, ngayon, salamat Lord kung matutunghayan na po namin. Kaya nga, kahapon, kahit nag-chat kami ni Sister Je, ang sabi ko lang sa kanya, Ma'am, lahat na ng mga mensahe natin napatupad na yan eh. Ay, isa na lang ang hindi pa napapatupad. Pakisabi nga sa mga katabi ninyo, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Di ba? O, sige. So, bakit ko ginal? Yung aking ilustrasyon kanina ng aking tinatawag na walker or uh, may I use muna. Andiyan ba si Ma'am Ningning? Ayoko naman sabihin tungkol dito ni Moses, pero gagamitin ko rin naman si Moses ngayon sa mensahe nito. Mga characters na matutunghayan natin ang kanilang pananampalataya tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga aral. If you abide in my word, so kahit ano ang kanila yun. Marami na akong naging karanasan eh. Marami na akong inilagaan, marami na akong inagapayan, marami na akong ginitnaan. Kilala niyo si Pastor. Hindi ako parang sa aspect na lagi kong concept pagkausap niyo ako, di ba? Yun lang ang sagot ko sa inyo. Nagpabaya kaya nagkaganon. Marami na tayong nangyaring ganyan ng mga kapatiran. And pinakang latest nga itong nangyari nitong May, no? Talagang lumabas pa rin yung isang purpose ni Lord, no? Sa mga pangyayari. Nang nagde-declare ako sa inyo April, I'm moving into my higher level already, no? Na wala na akong sisinuhin, no? Wala akong sisinuhin kasi just like my message today, I pray, itong sinabi nila June, kung tinitignan yung mga timeline na pinopost ko, up to the end of the month, parang ganun yung mga concept, yung ibang mga nagde-declare, pero hindi para tayo mag-declare ng araw, but the concept ng timetable ng church being caught up, ay nandiyan na lahat, halos ongoing yung nangyayaring mga preparation dun sa pagbibuild ng third temple, lahat yon, no? Mga nangyayari ngayon. Kanina may nakita ko news, biruin nyo, AI na pala ang gumagawa ngayon ng mga COVID natin, mga COVID, ipopost ko na lang yon, yung COVID vaccines. Hindi na tao yung nagre-research. AI na lang. And you really do not know saan galing yung ng AI na yun, artificial intelligence na yun, no? Kino-conceptualize na ng mayayaman sa iba't ibang bansa, nagpe-prepare na sila ng doomsday, etc. And ang tanong, ang church, nagpe-prepare na po ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? And siyempre, for God's glory, thank you even sa nangyari sa ating center. Hingi naman si Nanay Gia talaga ng matatawag na pangunawa, nasira po yung tangke nila. Kahit gustuhin, dinagdagan na daw ng tubo, wala pa rin daw nasisipsip na tubig na yata. O yan, mga epek yan eh. So, what will happen, Pastor? Sakali, saan tayo nito? Ganito na ba kami ngayon lagi? Tuwing Sunday tayo, Pastor, mag-iigib kung hindi na maayos. O either lilipat ba tayo, Pastor? O, alam niyo, hintayin natin lahat. Ever since kilala niyo si Pastor, nagpapa-lead lang ako sa kalooban ng Panginoon. Hindi ako yung para gumagawa ng mga programa, etc. Kasi, even sa Book of Acts, it is the Lord that added sa church. Hindi yung gawa. Yung gawa, concept yon, pag nagtitraining tayo ng mga workers, leaders, titingnan natin paano tayo ginagamit ng Panginoon. Pero it is not us, hindi tayo yung ililigtas ko sila. Hindi tayo yon, no? Ayan, mga pinupost ko sa inyo, tignan nyo ang mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Hindi ako bias. You can also, prejudge si Pastor. Andyan yan, mamaya, yung babanggitin ko, in 1 Corinthians 5, in Matthew 7, makikita yan, yung bunga. No? Ano ang prioridad, ano ang mga bagay. And ako nga, as per the council, alam nila yun ngayon, na-overcome ko yung pinakang, alam kong yun na lang ang talagang issue sa akin. No? But I'm really praying na doon sa isang concept na
tinatalaga ko pa, ay on a higher level, ay mapapatupad, no, ang isang katotohanan na ito. Ito yung gusto ko pong diinan. Pakitanong sa inyong mga katabi, in Hebrew word, pakitanong nga, M-E-H-A-M. Pakitanong sila, Meam. Di ba? Pakitanong sila, Meam. Hindi si Mamian dyan, Meam. Di ba? Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Sige, lagyan natin sa Tagalog. Paano kung? Ayan, di ba? Paano kung? Pero sa English, napapansin niyo na to, pinupost ko na to lagi. And very timely nga ngayon na ngayon niyo ako pinasalang first Sunday. What if, di ba? What if, pakitanong, ang mga katabi, what if, hindi pala tayo totoong ililigtas ng Panginoon? What if, hindi totoo ang kanyang mga pangako? What if, what if, what if, kayo na po, no? Sa mga sitwasyon natin sa buhay, well, ine-emphasize ko ngayon, malaking kaibahan natin, supposed to be. And yung what if na yun dapat, no? Pupunta yun doon sa aspeto na yun, na even if, yun. Wag yung what if. Kasi dapat even if, dun magkakasubukan. Okay? Ito, yung concept na yun. Kasi sabi dito, that the word what if, no, it's a two-letter sentence, what if, it's a conditional statement. Hindi mo ito gagamitin para manghusga. Yeah, kita niyo every time pag may mga nangyari sa ministry natin, it's not to pre-condemn them. Ang lagi ko sinasabi ko, kamusta ang kanilang naging paglago in John 15, di ba? And you will bear fruit, supposed to be. Yung John 15 na yan, nandyan yan, napakaganda ng mga katotohanan na yan. If you abide in me, not just answered prayers, ask whatever you, but you will bear fruit. Dapat sa kanya-kanyang antas ng pananampalataya. And, siyempre, sa isang concept na ginagamit ko ngayon, ang tinataguriang conditional statement ng what if, madalas nagagamit sa negative aspect. Di ba? Nagagamit sa negative aspect. Makikita kung ikaw ay totoo dun sa pananalig mo sa Panginoon. Kasi kung sasabihin mo, what if, parang nagdadalawang isip ka eh. Paano kung, lalo na tayong Christian, okay naman yun doon sa mga unbeliever, pwede yun, sigurista sila. Paano kung ganito? Paano kung may mangyaring ganito? Paano kung gano'n? At tayo, yan, si Pastor, yan, pwede natin sabihin niya, paano kung Pastor, hindi na magawa yung tangke sa taas? Nanagiya, sakali. Paano kung linggo-linggo ba, Pastor, magbubuhat kami? Sino ba yung mga nagbuhat kanina dyan? Nag-iigib. Paano kung, dapat on the other side, well, kasi totoo to marami pa rin Christians na pessimistic instead na maging optimistic. Diba? We will see some characters here today. Hindi ako magpapakaano. Gusto ko lang i-imply yun sa atin What is happening to your pastor now? Ang aking puso ay nandun sa even if. Yan. Lagi yon. Umalis kayo, lumaban kayo, etc. Even if. And yun yung idea talaga ng word ni Pastor ngayon, namimiss yung paggamit. Kaya nga ako, talagang somehow, kilala niyo naman si Pastor sa aking puso,
naka-abide ako lagi sa katotohanan. Pag may nagkasala, nagsisi, kilala niyo si pastor, wala akong pagbabago, no? Ah, um, Blessed birthday, anak Sheila. Oh, di ba? O kahit dati galit na galit Sheila sa akin eh. Oh. Ma'am Epin, nandiyan ka ba? Oh, di ba? And I really praise God. Nasubok nyo, I believe, ang aming mga puso sa holy and true na ito. And not to prejudge yung iba, kaya natignan nyo na lang anong uri ng pastor-pastora ng gusto ninyo. No? Sa akin, matira matibay kung sino yung dadatnan tayo ni Lord sa center na ito kasi hopefully now, alam nyo, break even tayo, laman lang ng bangko natin liban dyan sa mga cash flow natin nandiyan dyan sa church. Malaki talaga effect yung pan-transfer na nawala. Sakto-sakto lang. Not to, alam na lang ng council yun, yung ginagawa ni pastor na pang-aabono. No? Parang bumabalik yung panahon na ibinibigay ko yung tinaguriang 1/4 doon sa dating binuksan na ministry sa Kabuyaw. Pero at that time, nagsasacrifice ang head church para tumayo yun. Pero anong nangyari? Again, kung hindi will ni Lord, pinilit, although si pastor, pwede sabihin nyo, pastor, hindi nyo ba responsibilidad yun? Paano ko magiging responsibilidad? A leader delegates. Matapos kayong i-train, matapos kayong pagtiwalaan, kayo ang mananagot sa Diyos. Ganun ang tayo ni pastor And someday, mananagot siguro ako pag alam kong hindi ka naman kwalipikado, inilagay kita sa pwesto, kita yon. But the heart ni pastor as a shepherd, nag-train ako, nag-feed ako, etc. And yung outcome, alam niyo yon. Kaya nga, ginamitan ko na kayo ng Luke 18 tsaka Mark 10, may last message, di ba? Na doon sa concept na yun, na bago ako madisgrasya, mga magulang ko, sa mga hindi nakakaalam, matapos ako itakwil, well, I have Psalms 27. Itakwil man ako ng mga biological kung ano, I have the Lord. Then, dumating yung mga ibang concept din ng mga brethren at saka literal na kapatid, wala din, hindi din umubra sa akin And really, as of now, on my higher level, I have Sister Michelle with me. Ang mga anak namin, tapos na po kami sa responsibilidad. No? It cannot, imply na ano pa ang responsibilidad ko. Well, ang responsibilidad is really there to give support, etc. But the spiritual aspect, tandaan ninyo, kanya-kanya po tayong pag-change sa glorified body. Biruan nga po yan. Wala pong hawakan sa pantalon. Wala pong hawakan sa palda. No? Panahon lang po yun ng babaeng dinudugo. Meaning, yung spiritual accountability po natin, doon tayo titignan ng Panginoon. Kaya nga ito, I will just show yung ilang mga lingkod ng Panginoon, basically, hindi lang lingkod ng Panginoon, kahit sa mga baguhan, God bless you, Sister Mercy, I pray, yung nadadagdag sa iyong kaalaman, someday, ay magpapatibay pa ng pananampalataya nyo ni Brother Wilson. And totoo yan Brother Wilson, hindi ka naman maapektuhan, di ba? Biruin nyo si Brother Wilson ngayon nandiyan dyan, di ba? Pero mga nauna yung mga iba, na anak. Pero ayan si Brother Wilson ngayon, And siyempre, dahil kay Sister Lourdes, no? And siyempre, anuhin ko din naman si Ka Jojo na dahil sa kanyang mama, Sister Maria, ayan siya ngayon. Na-remember ko nga yung usapan namin, Sister Maria Although, Brother Jojo, hindi kita palungkutin ngayong buwan ng June, alam mo na yun. Sabi sa akin, Pastor, nagwo-worry siya Sister Maria, nagwo-worry. Pastor, nung nabubuhay pa siya, galit si Hello, Nanay Gia,
ilustrasyon lang po ito. Galit si Nanay Gia baka madamay po ang church. Diba? Sabi ko, hindi naman ganun siguro, Sister Maria. At kung sakali mang madamay ang church, lilipat tayo. Sama-sama pa rin tayo. Ganun yung puso. No? Ni Sister Maria, no? Naalala ko siya. No? Yun yung side niya. And I hope yung pinipresent ko sa inyo ngayon side ko, na sama tayo. Kung paalisin tayo sa church, sama tayo. Lilipat tayo, hahanap tayo. And yun nga, naka-depende tayo. We abide by His promises, His word. We abide by His provision. Yung ministry natin ngayon talagang break even, ha? And may biruan na lang kaming council, lalo na si Ma'am Ningning. Ma'am Ningning, mag-pray ka na yung mga hindi pa tapat sa tithes nila, maging tapat na. Pero hindi natin sila pwedeng pilitin. Kasi sisigun yun sa kanilang puso pagmamahal. Minsan, titignan mo, kakalungkot nga yung mga kulto, no, kaya nilang mga talk, manghingi sa bus, sa mga bahay-bahay. And napapersa sila ng kung ano-anong katuruan. Tayo, alam niyo yun, ever since, wala tayong politikong inaano, wala tayo. But sinustain tayo ni Lord. So ngayon, much more. I know. May mas gagawin ng Panginoon. Nagsaayos siya, nagtatanggal siya. Tandaan niyo po yung vision, ha, mga kapatid. Ang vision po ang nagbubuklod sa atin. Kung ito talaga ang pamilya na gusto ninyong makasama hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? Tingnan natin itong mga ilang controversial na characters na gusto ko lang daanan po. Besides the vision na yan, on our higher level ngayon, tingnan niyo muna po si Moses. In Exodus 3:18, makikita natin si Moses dyan. Pinapapunta siya ng Diyos kay Paroa para maging spokesperson nga. No? At sabihin na sasamba kami. And alam natin ang mga kwento niyan. I hope nagbabasa kayo. Kasi kung hindi, paki-jot down ninyo, balikan ninyo. Kasi hindi ko na pwede kayong spoon feed. Kailangan by this time, on that concept, kayo ay nandoon na rin sa level na yon, na hindi lang kayo puro gatas, no? Hindi lang kayo puro say hi. There, ha? Hindi lang kayo puro gatas. At sabihin nga na I'm teaching. Good. Then on that concept, on that concept, sabihin natin na paano niya kinaharap, no? Basahin niyo lang sa Exodus 3:18 yan. Ito pa isang karakter. Titingnan ko lang kung may mapapansin kayo. Daniel, one of the tinawag na major prophets. Hindi ibig sabihin major prophets, mas sikat sila. Iahambing ko kasi siya mamaya kay Habakuk. Dalawa silang prophet. Actually, tatlo nga sila Moses stands as matatawag natin talagang as the ng law and etc. Servant of God and man of God. Nandoon yun. Here, in Daniel, pansinin nyo, 3:18, kung nagbabasa talaga kayo Ganon din si Daniel. Sa Book of Daniel, ganon yung kasamahan niyang tatlo, sila Abednego, Meshach. Ano ang sagot nila doon sa itatapon sila sa apoy? Sabi nila, even if, ganon pa rin ang kanilang pangahawak sa Panginoon. Sige nga, as naipopost mo ba yan? Napabilis yata ako sa Exodus 3:18. Balikan natin, ha? And then, Daniel 3:18. Walang tataya sa loto, ha? At sakaling tumaya kayo, huwag niyo naman kalimutan si Pastor. Huwag niyo lang sabihin na nanalo kayo ng loto. Punta tayo Exodus 3:18. Anong sabi diyan? Napakaganda po, ng concept na yan. Hindi ko kasi makita yung monitor doon kay dito ako sa akin, ha. Exodus 3:18, sabi ni Lord dito kay Moses,
And they shall hearken to my voice, kasi pinapupunta niya eh. And thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, di ba ma? The Lord God of Hebrews had met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days journey, so we can sacrifice to the Lord. Ganda. Doon sa mga naunang verses po, nandun yun na inaatasan si Moses pumunta kay Paroa. Si Daniel, tingnan din natin yung sila Abednego to nung kanilang mangyari na huwag silang sumamba doon sa pinagawa ni Nebuchadnezzar. Abay, makikita din natin ang naging malaki nilang katatayuan sa Panginoon. Siya, Daniel 3:18, but if not, yan po yun, ano? Be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Grabe po, no? And pinalakas pa ni Nebuchadnezzar yung apoy ng 7 times. No? Kaya natin yon. Kaya nating talagang kay Moses, style Moses, hindi na hari, mag-share lang tayo. Nagagawa nga ba natin? Kaya ba natin katulad nito na matinding pagsubok? Huwag pa mamaya si Job, no? Sa aking mga ibang ilustrasyon na lang. And more so, mapapansin ninyo, Exodus 3:18, Daniel 3:18, Habakuk 3:18, anak Asi. Gusto ko lang ipakita sa inyo na kung nagbabasa kayo ng Bible, magre-reveal si Lord ng mga ganitong why Pastor 3:18 ng 3:18, ano? Tiyakin natin na makakapasok tayo sa langit. Doon na lang natin tatanungin mga kapatid kay Lord pag nandun na tayo. For sabi nga ng Isaiah 55, ang dami na natin pag-aaral dyan, Numbers, na sinataguri ang the secrets of God belongs to Him. So, tiyakin natin makapasok tayo para yung mga iba pa. Pero ngayon, I hope we're doing our responsibility. Do we abide in His Word? Kasi doon lang sa concept na yun very clear. Do not judge, sabi ni Lord sa Matthew 7. Kaya hindi tayo pwedeng maghusga Pero sabi ng 1 Corinthians 5, no? Bago tayo diyan pumunta kay Habakuk Asia, daanan ko lang 'to ilustrasyon na 'to para kumpleto. We can discern or judge ang kapwa nating Kristiyano. Pero ang babasihan nyo doon, yung doctrines niya, yung way of life niya. Wala pa namang perfect na Christian. Kaya sabi ni Lord sa Matthew 7, baka tinitignan mo yung muta ng iba, hindi mo nakikita yung mas malaki mong muta. No? Kaya nga, andun dapat yung pagbabalansin niyan. Yan yung binabangkit ko sa inyo laging balanced theology o yung systematic theology. Huwag lang kayong one-sided o extreme. Pero ang issue doon, bakit nagiging ganun pa rin ang maraming Christians? Balik ako sa John 8:31. They do not abide by the word. Yun. And they do not bear the fruit of the Holy Spirit. Na na nagigrieve, naihinder. Kasi ang masusundin, nabasa na nila, natutunan na nila. Kaya nga kahit sa batas alam ni Sister J yan. Innocence of the law does not justify. May pananagutan ka pa rin. So, better be, lalo na pagbalik ni Lord, na mensahe ko na rin yan, how dreadful it is to fall into the hands of the living God. Now, balik tayo sa Daniel 3:18, Habakuk 3:18. Makikita niyo po ito si Habakuk, noong mga panahon na yon, ayan, mangyayari na yan. Nagmamahalan na ang mga lahat-lahat.
mga pamilihin. And pwedeng sabihin talaga na yung cause and effect ng mga nangyayari ngayon sa panahon natin, hindi lang ito sa Pilipinas, mga kapatid. Kung nakikita niyo how devastated ang aspeto ng ah, Lebanon, ang dami dong nangangailangan ng pagkain, etc. Pero try to see ano yung pinakang concept na maganda kay Habakkuk, di ba? Kasi gusto ko lang munang diinan to po para mas ando dun sa concept talaga na atin po itong mas maunawaan. Ganon din kay Habakkuk po, sabi niya doon, Habakkuk 3:18, sabi niya, yet, di ba? I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Sinasabi niya kahit mangyari, although verse 17, the fig tree shall not blossom, hindi bumunga, and so many characters. Pero yung tatlong ito, napansin ko lang kasi, pare-pareho silang nasa chapter 3, verse 18. And yung dinidiin ko lang po, pag gumagamit tayo sa Tagalog ng paano kung, yun ay pwede mo siguro sa level ng contingency plan. Kaya nga, pagkatapos nating kaharapin yung pangyayari nitong May 7, no? Ano sabi ko sa mga leaders, workers? Cost cutting tayo, adjust tayo, no? Kasi kilala niyo naman puso ni Pastor eh. Pag may mga blessing tayo, minamaximize ko yan sa atin lahat. And I'm trying to do my very best kahit, yan na nga eh, hindi na ako para doon sa mga hindi tapat mag-tights. Marami pang pwedeng gawin. Pero, hindi ako mag-hyperfate na tuloy natin yung mga gastos, ganito. Yun po yun, meaning nun, kung paano kung. But, the heart ni Pastor, even if, alam ko, pagkasabi niyo mga katabi, even if, hindi pababayaan ni Lord ang ministry na pinagbubukluran natin, even if, hindi pababayaan ni Lord ang mga kabuhayan natin, yan. Kamusta yung magkakapatid, si Sister Rosalie, alam ko, nag-aano muna sila. Even if, kasi, again, First Corinthians 11, the breaking of the bread natin ngayon, pagkatapos ni kung sino maglilid sa inyo dyan, even if yung heart na yon ng 1 Corinthians 15:3, yung bang pinakamahalaga sa atin, lalo na sa mga huling panahon na ito. Ako, I know, nangyayari lahat, kahit ako may pampersonal, alam niyo yun. Pero it doesn't, have my heart to not abide in the Lord. No? I will continually be with the Lord dun sa hangad na yun. Pinakamataas na po yun. Yung level ng pangyayari kay Pastor. And I know may purpose si Lord. Breaking point sa akin in some aspects. Mga pangyayari. Ngayon, pansinin nyo yung ministry natin. Di ba okay kayo dyan? Babalik pa ba ako? Babalik pa ba ako? Kaya nyo na di ba?
Okay na yan, kayo na. Patawan namin yung mga leaders. And syempre, para kay pastor, wag na wag po nating pagdududahan ang Diyos na kinikilala natin. Kasi kung alam mo, yun nga yung nangyari sa akin last time eh. Merong nag-post siya, nilagay niya ng what if, pinalalabas niya consequence ako. And ano nga level ng standing niya sa spirituality? Yan yung napapanood natin ngayon sa Senado eh. Sino bang in authority? Pero hindi nila sinusunod, di ba? Oh. So, ganyan-ganyan nangyayari sa church. Kasi kung talagang katulad ng dati, yung isang pastor-pastoran ng aking paliwanagan, sabi niya, your stand is not my stand, pastor. Grabe, ano? Yung stand ko daw ng mga doctrinals, hindi daw niya yung stand. Okay. Ganun lang yun eh. Hindi naman si pastor para mamilit. Kilala niyo ako ever since. Ang puso ni pastor is para lang patuloy makapaglingkod ako sa Panginoon, makapaglingkod ako sa paraan na alam ko sa Bible na wala akong magiging pananagutan pagdating ng panahon. And overall, I know, pagbalik ko, mas marami pang ipapagawa si Lord bago siya bumaba sa ulap. So, ano ang nasa heart ni Pastor ngayon? Besides preparing you all for the promises, the second coming of the Lord, wag po tayong maglagay ng any aspect ng doubt or prejudgment. Lahat po na nangyayari, tandaan natin, ay tinatawag nga ng Romans 8:28. Every ano nga daw po na nangyayari sa atin is for the good of us, no? In Romans 8:28 'yon. Grabe yung pangako na 'yon. Na ang purpose ni Lord lagi para sa atin ay sa ikakabuti natin. Pero minsan ayaw tanggapin eh. Ang gusto pa rin ng iba, yung pa rin yung ano nila, mga tinatawag na prinsipyo, kaalaman. And someday, I hope, itong mga dinadaanan natin, mga kapatid, sabi ko nga, habol ko lang tungkol ng bagay na ito ha, napakaganda. Na, sabi diyan, what if is a conditional statement na binabanggit na kaugnay ng aspeto ng to lay out clear cause and effect in spiritual principles. So, kilala niyo si Pastor pag may mga worker tayo, leader na nagka-problema. Maliban sa binabanggit ko lagi na number 1, pagkasama sa vision, kasama sa vision. Number 2, yan yung binabanggit ko lagi din na yung concept na yung accountability ng bawat isa, yung binigay ni Lord ng pagkakataon makapaglingkod, no? Yung pribilehiyong niligtas kahit hindi pa kayo worker, wag niyo pong sayangin, makapanatili kayo, and ongoing, laging binabanggit ni Pastor, balik at balik ako eh. Yung Word of God po, ito po kasi ang konstitusyon ng ating pananampalataya. No? Hindi po ito yung Constitution of the Republic of the Philippines. Ito po yung konstitusyon ng Diyos para sa ating lahat. And totoo po, masasabi talaga diyan, then you are truly my disciples. Kaya kahit anong gagaling natin, pagalingan, hindi po yun eh. Ang tanong diyan kung sino yung naka-abide sa Word of God. Yun po yung concept nun. And hindi po yun, kaya nga yung conditional, pwede naman yun. Kaya nga yung binanggit ko sa inyo kanina, paano kung pastor ganito na? Paano may mangyari kay Nanay Gia? Even if, nakuha niyo po, even if,
siyempre, alam nyo, binido ko minsan yung kapitbahay natin dyan eh. Pero hindi naman yung para gawin ni pastor ha. Oh, inopera niya ako eh. Opo, pag Sunday, pwede yung gamitin tong malaki ko ditong lugar. Alam niyo yung ibig ko sabihin dyan, yung katapat natin. ah, no. Natutuwa nga ako sa papa ni Brother Jojo eh. Nung may okasyon kami dyan, alumni namin yun eh. Tapos birthday yun nung si Colonel Bamba, yung may-ari dyan nung sa kabila. Andun kami lahat. Umakyat ako. Nakita pala ako ni Brother Dante noon. Sabi nga niya, dun sa kay Sister Maria, uy, si Pastor, umakyat dun sa okasyon po namin yun. May kainan lang yun. Hindi po ako pero malay niyo po, no? Sabi nga, sa susunod na mga kaya pag bumababa kami ng mga workers dyan lipat muna tayo sa kabila. Pag may mga problema, lipat muna tayo sa kabila. Alam niyo, those who abide in the Word of God, again, nagre-remind lang po ako sa nalalapit na mga pangyayari. Yung paano kung is a statement for Pastor Ed na negative. Kasi supposed to be optimistic ka eh. Na kahit ganito mangyari tulad ni Habakuk, di ba? Kahit hindi bumunga. Ganon din si Moses. Dala niya ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ganon din si Daniel, yung tatlong kasamahan ni Daniel, sila Abednego. Ganon din. Kahit na. No? So, yun yung idea. Today, as we break bread, paano kung gamitin ko sa inyo yung tanong na yon? Pakitanong nyo nga mga katabi natin, nasa 1 Corinthians 15 ang sagot niyan eh. Pakitanong nyo nga mga katabi natin sa church ngayon. Paano kung hindi muling nabuhay ang Panginoon na simbolo ng pagsasaluhan natin ngayong umaga? Paano kung si Lord Jesus Christ kaya ay gawa-gawa lang ng mga alien? Paano kung hindi naman siya babalik? Ano ang sasagot natin? Even if that's the heart. Even if. Kasi tiyak natin ang ating pong pananampalataya. Let's pray. Lord, this is the time now, my heart, to really just commit to you everything, Lord. Kaming mga pinili mo na sa Holy Anthropistian Fellowship. At kung sino pa po sakali ang hihirangin mo, Lord, ang dami na po sa mga pamilya namin na nagsayang ng kanilang panahon. Dami ko na pong workers na inalagaan. Ang dami na po. But Lord, that's reality. Hindi namin sila mapipili. Ang mahalaga po kami ngayon, mapaalalahanan that those who are really abiding in your word, ay bubunga kami, lalago kami, hanggang nag-aantabay po kami sa inyong muling pagbabalik. Lord, very blessed kami, very privileged kami, na nandun po kami sa time frame. And lagi na po ako nagsasabi sa bawat pamilya na ito namin sa pananampalataya, see you in heaven. Kasi nga po, kung papasinin ninyo, ang developments, hindi lang ng Pilipinas, buong mundo na po, ayan na po, ang rumors of war, World War III, ang panibagong mga binabantayan ng World Health, ang Ebola, at kailangan daw magpa-vaccine doon sa AI vaccine na yun, etc., etc. Rebuilding of the third temple, andun na po, preparation,
Lebanon, wasak na po. Devastated na po ang Lebanon. And all prophetic signs, Lord, points sa katotohanan na pinangahawakan natin. Lord, wag pong mangyari yung 1 Corinthians 15 that our faith will be futile. Lord, alam namin, hindi po mangyayari. Samahan po kami. Kahit po ako ay thank you sa lahat ng umaagapay kay Pastor sa panahon ko na pinakamahirap po. Alam niyo po yun, Lord. Mga kaagapay, mga manggagawa na alam ang pinagdaanan ni Pastor. Alam ko, Lord, even if, kayo pa rin po ang susundin ko, paglilingkuran ko. In Jesus' name, Amen. 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 Back to you, Ma'am Geraldine. Sige po.